Mas mabilis na paglago ng insurance sector sa Pilipinas, papalo sa pinakamataas na antas kumpara sa global average ayon sa Allianz. Ayon sa pinakabagong ulat ng Allianz, inaasahan na raw na mabilis na lalago ang industriya ng insurance sa Pilipinas sa susunod na dekada. Tinatayang aabot sa 9.2% ang taunang pagtaas ng insurance premiums mula 2025 hanggang 2035, mas mataas sa global average na 5.3%. Batay sa Global Insurance Report ng Germany-based firm, posibleng pumalo sa €20.40 bilyon ang kabuuang halaga ng insurance premiums sa bansa. Mas mataas ito kumpara sa inaasahang pagtaas sa Western Europe, North America, Japan at iba pang rehiyon. Ayon sa Allianz, ang batang populasyon ng Pilipinas ang magtutulak ng demand, ngunit kinakailangang humabol ang bansa sa global standards habang tumatanda ang populasyon. Sa datos ng Insurance Commission, umabot sa higit 124 na bilyong piso ang koleksyon ng life at non-life insurance sa unang quarter ngayong taon, tumaas ng 14.4% kumpara noong nakaraang taon. Tumaas din ang insurance density o average na gastos ng bawat Pilipino sa insurance sa 1,074 na piso at 74 na sentimos, gayunman, nananatiling isa ang Pilipinas sa may pinakamababang insurance penetration sa ASEAN, sa 1.89% ng GDP. 20 na bilyong piso preferred shares offer ng Ayala, aprobado na ng SEC. Good news para sa mahilig mag-invest, aprobado na ng Securities and Exchange Commission ang 20 na bilyong piso preferred shares offering ng Ayala Corporation. Ayon sa SEC, inaprubahan ng Commission and Bank ang registration para sa muling paglalabas ng 5 milyong preferred Class B shares, na may over-allotment option na dagdag pang 5 milyong shares kung tumaas ang demand. Itatakda ang presyo sa 2,000 piso bawat share, at kung lubusang gagamitin ang over-allotment option, aabot sa halos 19.86 na bilyong piso ang maaaring makolekta ng Ayala. Ayon sa Ayala, ang kikitain sa offering ay gagamitin sa pagbabayad ng short-term loans, pati na rin sa capital expenditures at iba pang pangkalahatang gastusin ng kumpanya. Nakatakdang muling alista ang mga shares sa main board ng Philippine Stock Exchange sa ika-18 ng Hunyo.